Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Dalawang pares na labanan ang ating tatalakayin ngayon. Ito po ay sa labanan sa pagitan nitong ating kababayan na si Kenneth Laber kontra Luciano Francisco Baldor ng Argentina, at itong nalalapit na laban din ni Luis Neri kontra sa Thai fighter na si Sataporn Saart. Ang fight schedule po nito ay sa October 26, 2025, nagaganapin sa Bershik, Kyrgyzstan. Sa mga labanan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado sa naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans, at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran. Bagamat ang Sports Speech po ay naghayag ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, mga idol, salamat po ng marami sa inyo. Lalo na't andong Sports PH po ngayon ay sa awa ng Panginoong Diyos ay monetize na. So, ngayon mga idol, sisimulan na natin ang ating talakayan at unahin natin itong nalalapit na laban ni Luis Neri. Dating gawi, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon naman sa ating gagawin na comparison. So, unahin natin sa panig dito makalaban ni Neri na si Sataporn Saart ng Thailand. Bilang isang professional boxer, may persimong kartada itong si Sataporn. 17 wins with 9 wins coming by way of knockout. May 2 talo at wala pa na italang tabla. Na kung saan po mga idol, may edad lamang ito na 22 anyos, height 5 foot and 4 inches, orthodox ang stance na may knockout ratio 52.94%. Last fight, May 2, 2025, nakasagupan niya ang Korean boxer na si Sang Yun Kim. Panalo by 4th round referee technical decision itong si Sataporn Saart. Na kung saan po mga idol sa eksperyensya nito, hindi ko po mga gaanong kilala ang mga nakatunggali niya. Oo. Na kung saan hindi po kagandahan ang mga record ng kanyang mga nakatunggali. Skills, boxer puncher. Pressure, defensive, roller, counter puncher style. Makamay din ito. Masipag bumato ng mga kombinasyon, mga suntok. May power, timing, accuracy. Pagdating po sa depensa, average. Sa panig naman ni Luis Neri bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito. 36 wins with 28 wins coming by way of knockout. May 2 talo. At wala pang netarang tabla. Sa kanyang 2 talo, puro technical knockout ang kanyang sinapit. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 5 inches, reach 65.5 inches. South po ang stance, ang out ratio 77.78%. Last fight, February 22, 2025, nakasagupa si Kunosuke Kamida. Panalo by 7th round, technical knockout itong si Luis Neri. Karanasan o experience ni Neri. Naging 2 division world champion po ito. Nag-world champion sa bantam, super bantamweight division. So mga idol, hindi ko na babanggitin ang mga nakatunggali ni Neri. Kasi alam naman natin na marami na itong mga nakatunggali na mga dekalibring opponent talaga dahil dating world champion. Sa skills ni Neri, boxer puncher din po ito. Pero malimit natin makikita si Neri sa pressure puncher style, brawler style. Oo, pero sa pangkalatang galaw ni Neri, may defensive style ito, may counter, pressure, brawler, defensive style, mayroon siya. Itong si Neri, timing sa pagbato ng mga suntok, power, accuracy, sa depensa, average, sa durability, marunong ma-knockout, ngunit may husay o matindi ang determinasyon kasi si Neri ay naka-recover na. Mula nung ma-knockout ito kay Inoue mga idols. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa ranking muna tayo ng BoxRec. Sa featherweight division, rank 5 si Luis Neri. Rank 83 naman itong si Sataporn Saart out of 1,746 ka mga boxing round lumalaban sa naturang division. Sa ranking naman ng boxing scene, lalo na sa 4 major title belts,
Sa WBO rank 1 si Nery. Wala pang pangalan ni sa tapon sa art. Sa madaling salita mga idol, parang activity fight lang ito ni Nery. Itong laban niya kay sa tapon sa art. Sa physical na appearance, unahin natin sa edad, 30 anyos itong si Nery, 22 anyos si Saart. So mga idol, dihado dito si Saart, wala pa sa kanyang peak prime talaga. Samantalang si Nery, matagal nang nasa kanyang peak prime. Height, mas matangkad si Nery po ng 1 inch. Southpaw kontra Orthodox, delikado sa untugan, lalo na't pareho silang lumalaban or willing lumaban sa inside fighting. Hindi magkapareho ang kanilang stance. Sa knockout ratio, umaabot po knockout ratio ni Nery sa 77.78%. Ibig sabihin, knockout artist. Samantalang si Satapon Sart, may knockout ratio na 52.94%. Heavy-handed. Lamang si Nery po sa height at power. Activity pero aktibo, sa eksperyensya, lamang din po si Nery. Sa skills, pareho sila, parehong boxer-puncher. Pero mas subok si Nery mga idol sa mga dekalibring opponent. Sa record sa art, ang pinakamatinding makalaban pa po lamang niya ay si Nery. So, 70-30 ito sa ating comparison. Oo. So, dadako na tayo sa ating prediction. Nery by knockout. Kung sasabay itong si Satapon sa art, makipagsabay yung kay Nery, maaga matapos ang laban. Pinakamatagal yung 1-4. Pero kung ang gagawin is sa art, ang defensive style, moving around, hindi sasabayan si Nery, ipanatili ang distansya, baka magtagal ng hanggang 8 rounds mga idols. O, kung hindi sasabay si sa art. Kaya dong sports, may posibilidad ba na maway sa puntusan ng laban? Kung makayanan ni sa art ang mga pamatay na suntok ni Nery, na kung saan pabor pa rin ako kay Nery, mananalo ba? Unanimous decision, split decision. Unanimous decision. Majority decision. Or sa decision. Tanging tsansa na isa tapon sa art mga idol ay ang maka-upset kay Nery, naka-out ng puntusan. Yun ang pinaka-tsansa talaga niya diyan. Ang maka-upset kay Nery. Once na matalo si Nery dito, ito na po yung pinakamalaking upset. Oo. Na kung saan hindi kilalang boksingero. Itong si Saart, ikumpara kay Nery. Inot ko sa inyo mga idol na malimit pa namang talo sa mga kilala, popular na mga atleta o fighter o boksingero. Doon yan sa mga hindi kilalang boksingero. Bakit? Dahil sa overconfident. So sa madaling salita, huwag magpakakampante itong si Nery dito sa laban, baka siya po ay masilat. Ayun lang masasabi ko. Iba yung pag-iingat para kay Nery. Baka siya masilat dito mga idol sa hindi kilalang boksingero. Ngayon, dadako naman tayo sa nalalapit na laban itong si Kenneth Laver na ating kababayan kontra kay Luciano Francisco Baldor. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig dito si Baldor. Bilang isang professional boxer, si Baldor po ay may impresibong kartada, 21 wins, with 1 win coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 2 beses ito nakatikim ng knockout, technical knockout. May edad na 31 anyos, at ang height 5 foot and 11 and a half inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 4.76%. Last fight, March 29, 2025, nakasagupa si Michel Banquez. Panalo ba unanimous decision itong si Luciano Francisco Baldor. Karanasan o eksperyensya ni Luciano Francisco Baldor. Pinakamatindi na kalaban itong mga idol na kung saan naka-rank 9 sa BoxRec. Itong si Landili Injeke. Oo, nasa world ranking po yan sa featherweight division. Si Diego Luis Ricardo Liriano, na kung saan kung ikumpara kay Luciano Francisco Baldor, veterano. Ngayon sa skills naman ni Luciano Francisco Baldor, pressure ngunit hindi po basta pumapasok sa ring sa kanyang katunggali, kundi ginagamitan niya ng kanyang advantage, reach, height, yung jab, buhat kombinasyon, epektibo po yan. Defensive style, back pedal, moving around, in and out, side to side, magalaw na boxing, or may magalaw na boksingero itong si Luciano Francisco Baldor. Counter, paminsan-minsan, nakipagsabayan din ito, pero malimit po talaga sa suntukan na pinapanatili ang distansya itong si Luciano Francisco Baldor dahil doon siya epektibo. Kumbaga parang outboxer po ang kanyang galawan.
Pwedeng outboxer. Sabihin natin outboxer. Sila po yung mga boksingero na epektibo, magaling sa suntukan na pinapanatili ang distansya. Hand speed, timing, accuracy. Ngayon, dadako naman tayo sa kanyang depensa. Mga idol, marami ako nakikitang butas sa depensa nito. Ang problema nga lang, hindi siya kayang abutin. Yung mukha, yung katawan. Kasi may kaliksian gumalaw ito, mabilis makaalis. Pero may mga openings po talaga, lalo na kung ito po ay nagbato ng mga suntok. Makikita mo talaga yung openings, malayo ang pinanggagalingan ng suntok. Ang problema nga lang, dahil sa napakatangkad. Yun ang posible magiging problema ni Kenneth Liaber dito mga idol, yung tangkad nito, kung kaya niyang abutin. Para kasi si Pundora ito mga idol sa Super Welterweight Division na tinaguring na Towering Inferno. Ito naman po yung Pundora sa Bantamweight Division, 5 foot and 11 and a half inches. Oo, pero syempre, may tip tayo dyan. Itong si Luciano Baldor ay nahihirapan sa mga agresibo. O, yan po mga idol. Sana mapanood Liaber itong ating video. At nang sa ganun mga idol makatulog ito paano? Paano lang? Sa bagay, inaral na rin ni Liaber yan. Yung galawan talaga ni Baldor. Na kung saan mga idol nahihirapan sa agresibo itong si Luciano Francisco Baldor. Ngayon, sa panig naman itong ating kababayan, dahil sa durability ng si Baldor mga idol, marunong manakaut ito. So, sa panig ni kabayan, Kenneth Liaber, bilang isang professional boxer, may presibo kartada itong ating kababayan, 15 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad 22 anyos, at ang height 5 foot and 6 inches, na may reach na 65 and a half inches. South po ang stance, ang count ratio 66.67%. Last fight, August 17, 2025. Nakasagupa ang dating world champion na si Luis Concepcion. Panalo itong ating kababayan by 8 round technical knockout. Karanasan, eksperyensya nitong ating kababayan na si Kenneth Liaber. Sinuri ko kung ito ba'y dating lumalaban sa amateur, Olympics, wala pa tayong natatagpuan, so diretso tayo sa kanyang karanasan as a professional boxer. Pinakamatindi na kalaban nito mga idol, na kung saan masasabi nating veterano, kilala, ay siyempre, si Luis Concepcion. Kahit sabihin natin lipas na yun sa prime, kahit sabihin natin inactive yun, kung prospect itong ating kababayan po mga idol, mapapabilang yun. Sa record de Liaber na nakalaban niya ang dating world champion na si Luis Concepcion. Si Kita Kurihara na kung saan mga idol, kung di ako nagkakamali, yan po ay knockout artist. Or mataas ang knockout ratio or power puncher. Tinalo yan ni Liaber mga idol. So yan po mga matitindi na kalaban ni Kenneth Liaber na kung saan po mga idol nakapagbibigay ito sa kanya ng pagkakilanlan at syempre nagruklok na rin sa kanya sa rankings. Rank 11 ito sa Bantamweight Division ayon sa BoxRec. Skills nitong ating kababayan, boxer, puncher. Pressure partner style, defensive style, brawler style, counter puncher style. May pagka-agresibo itong ating kababayan. Sa kanyang defensive style naman, moving around, in and out, side to side, footwork, volume puncher, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, average. Marami pa akong nakikitang openings nitong ating kababayan na dapat ma-improve mga idol sa kanya. Sa durability, masabi kong may tibay din po itong ating kababayan. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin ang ranking ng BoxRec. Sa Bantamweight Division, rank 11 itong ating kababayan. Samantala itong taga-Argentina na si Baldor, rank 136, malayo ang agwat. Sa physical na appearance naman po tayo mga idols, 22 anyos lang si Liaber, 31 anyos si Francisco Baldor. So, disadvantage para kay Kenneth Liaber mga idol ang kanyang edad ngayon. Wala pa po talaga ito sa kanyang peak prime. Oo. Height, medyo malayo ang agwat. 5.5 inches po ang diferensya. Oo. Automatic din po yan sa reach. Bumawi itong ating kababayan sa knockout ratio na kung saan umaabot sa 66.67% ang kanyang knockout ratio. Samantala itong si Luciano Francisco Baldor may knockout ratio na 4.76. Nandoon kay Baldor ang height, reach advantage. Kay kabayan naman ang power advantage na kung saan mga idol 66.67%
ang kanyang knockout ratio. Experience, halos 50-50. Oo, halos 50-50 mga idol. Sa skills, may kalamangan si Kabayan, boxer puncher. Dito mga idol, ang problema lang talaga ni Kenneth Laver dyan, yung tangkad, height, and reach advantage ni Luciano Francisco Baldor. Kung paano yan, maano ni Kabayan, mabasag yung height and reach advantage itong Luciano Baldor. Yun ang magiging problema ni Laver dyan. Once na makapasok si Laver dito kay Baldor, ayun ang tsansa ni Kabayan na makapagpatama ng mga solidong suntok. Nasanhin ang ika-knockout or ikapanalo niya sa pamamagitan po ng puntusan. Pero kung mapanatili po ni Luciano Francisco Baldor ang distansya, delikado din si Kabayan mga idol na malulugi pagdating po sa puntusan. Na kung saan doon magaling itong si Luciano Francisco Baldor ng Argentina. Magaling sa puntusan to. So, dadako na tayo kung sino Yamado. Yamado po si Laver dito. Sa rankings, sa power, skills, may kalamangan si Kabayan. Samantala, itong kanyang katunggali, matangkad lang talaga. Na mahirap din po yan basagin, lalo na may magandang galawan din itong kanyang katunggali. Pwedeng sabihin natin outboxer ito, itong si Luciano Francisco Baldor. Mapanatili ni Baldor ang distansya, delikado si Kabayan sa puntusan. Pero once na makuha ni Kabayan kung paano niya kung makapag-adjust si Kabayan dito na mapapasok niya ang range itong si Baldor, doon ang chance ni Kabayan makapagpatama ng masulido at yun na nga, pwedeng kapanalo ni Kabayan. So dito mga idol, bagamat malayo ang agwat sa ranking, bagamat lamang sa power itong ating kababayan, bagamat may kalamangan sa skills itong ating kababayan, pero hindi madaling kalaban ang may 5 foot and 11.5 inches na height. Kaya mga idol, hindi ko ito malagay sa 60-40 in favor of Kenneth Laver. Kundi masasabi kong 55-45 lang po yan. Dahil una, di pa natin alam kung makuha ba talaga ni Kabayan ang tamang adjustment para makapasok sa range nitong si Luciano Francisco Baldor. Nga sa tingin ko mga idol, hindi ganun kadali yan. Dahil magalaw, may galaw din itong kanyang katunggali. Oo, may galaw din po talaga. Kaya malaking pagsubok ito para sa ating kababayan. Kaya kung nagkataon na ang height lamang nitong si Francisco Baldor is 5 foot and 8, easy fight ni Laver yan. Sa ganong record na may knockout ratio na 4%. Kahit pa sabing magaling sa puntusan. Pero yung 5 foot and 11 inches po mga idol, mahirap abutin. Oo, mahirap masukol yan. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, itong si Luciano Francisco Baldor, nahihirapan sa agresibo. So, kailangan ni Kabayan ang magiging agresibo dito. Samahan po ng pag-iingat kasi baka siya po ay kakaunterin lang ng kakaunterin at doon malulugi sa puntusan. So, dito hindi nakakatiyak si Kabayan na mananalo mga idol. Hindi ito matatawag na papataba sa kartada nitong si Laver, itong si Luciano Francisco Baldor. Hindi matatawag na ganun. Dahil delikado din si Kabayan dito sa puntusan pag nagkataon mga idols. Kaya nga sa komparison natin, kahit nasabihin natin malayo ang agwat sa rankings itong dalawang maglalaban, rank 11 si Laver, rank 136 itong kanyang katunggali si Baldor, pero mga idol yung height and disadvantage nito at skills, husay pagdating po sa puntusan ay masusubok ngayon ang husay naman sa adjustment ni Kenneth Laver mga idol. Kaya di po nakakatiyak talaga si Laver dito. Kaya 5% lang po ang aking inilagay na kalamangan ni Laver dito kay Luciano Francisco Baldor. So dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Kenneth Laver by knockout, technical knockout, round 1 to 8. Round 1 to 8. Kung di po magawa ni Kenneth Laver ang pag-knockout dito, delikado siya sa puntusan dahil matangkad, may husay din sa opensa at sa puntusan itong kanyang katunggali. Ganun pa man, Laver pa rin ako by unanimous decision or split decision or by decision.
Pero yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ka taka-taka, hindi ka gulat-gulat na sa aktual na lalabanan, manalo si Luciano Francisco Baldor. Dahil nasabi ko nga po sa inyo kanina na ang height and disadvantage nito at ang husay sa puntusan nito ay ang posibleng magpapahirap talaga kay Llober. Oo. Bagamat pabor ako kay Llober, pero may mahirap na laban to pag nagtagal ang laban. Kasi pag nagtagal ang laban at aabot sa sukdulang rounds, ang mga hurado dyan mga idol, titirahin ang scorecard sa round by round. Na kung saan para sa akin, hindi po to basta maiiwanan sa puntusan si Luciano Francisco Baldor. Kasi nga, doon siya magaling sa puntusan. Kahit pa sabihin natin, pumabor nga ako kay Llober na mananalo ito, kasi yung power niya pwede maging dominante yan, yung aggressiveness niya pwedeng maging makatulong yan sa kanyang ikapanalo. Pero yun nga mga idol, once na hindi makapag-adjust si Kabayan, kung paano siya makalusob, makapasok dito sa range ng kanyang katunggali, delikado talaga siya sa puntusan. Pwedong sportsman dyan sa bang manalo by knockout itong si Baldor. Hindi ito kilalang knockout artist. Pero this is boxing, anything can happen. Pwede. Pero di po ako gaano kumbinsido na magawa niyang in-knockout itong ating kababayan. Oo, manapa. Sa puntusan delikado itong ating kababayan kung aabot sa 10 rounds ang labanan na ito mga idols. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.